Gumawa ako ng tsaa gamit nitong bulaklak at mga ugat nitong napakadaming dandelion sa aming garden. Magha-harvest tayo ngayon ng dandelion dahil gagawin natin tsaa. And magandang mag-harvest kapag like yung tirik yung araw para bukang-buka yung mga bulaklak ng dandelion. Kasi kapag walang araw is nag-close yan sila like ganito. Or kapag gabi ka na manguha, ganito yung mangyayari na sa kanya, mag-close na yan siya. Kaya magandang mag-harvest nito kapag tirik yung araw at mataas yung araw. So ngayon i-harvest natin ito. Kaya dito ako nanguha, hindi ako nanguha doon sa my field dahil baka may pesticides doon na nilagay ang farmer. Dito sa aming field syempre, wala kaming nilagay dito. Alam nyo, never pa akong nakatry nito. And sabi nga nila, napakadami daw health benefits nitong dandelion. Kaya ang una kong gagawin nito is itong tsaa. Dahil pwede nga daw itong gawing coffee, pwede rin gawing salad, at pwede mo ding igulay yung mga dahon na gisahin lang siya, yung parang pagisa ng kangkong ba. So sabi nga nila, this is the king of the grass dahil nga kahit grass lang yan at mostly ay nag-i-invade sa mga lawn, pero grabe napakadami daw nitong sustansya at maganda sa katawan. Pagkatapos nating manguha ng mga bulaklak ay itong roots na naman yung kukunin natin. So dito ko na kinuha sa gilid ng aking garden bed para matanggal na ito dito dahil ang bilis talaga nitong tumubo. Kaka-mower ko lang noong nakaraang linggo, ngayon mahahaba na and nasa gilid ito, hindi nadadaanan ng mower. Kaya kailangan ko itong gupitin palagi. Kaya ngayon, tatanggalin ko na ito kasama yung roots at iyon nga yung ilalaga natin. Marami pa talaga natira dito sa garden pero in the next days, mag-harvest pa din kami dahil meron pa kaming ibang gagawin. At isasangkap nga ito ni asawa sa gagawin daw niya na wine. After ko naman na mag-harvest sa labas, ayan, huhugasan lang natin yan ng maigi dahil merong mga insect dyan. And syempre, yung mga roots naman, tatanggalin natin yung mga lupa and yung puno or yung mga dahon niya, tatanggalin natin, hindi natin isasama sa ating paglaga. Dahil hindi na nga tayo bumabata at meron ng mga sakit-sakit sa katawan. And maganda daw ito dahil anti-inflammatory din. So ngayon guys, tapos na natin ito siyang hugasan, kukunin naman natin yung kanyang mga bulaklak. So yung flowers lang yung kukunin natin dito, kaya gugupitin natin ito siya. I'm not an expert dahil nga unang beses ko pa lang itong gagawin, pero ayan, yung nakita ko kasi is yung mga bulaklak lang yung ginamit niya. At sabi nga nila is yung mga dahon daw is medyo mapait kaysa sa bulaklak nito. At ayan, isa-isa kong tinanggal yung mga petals na napakaliliit. To make sure na din na walang nasama na mga insekto, kaya yung mga maliliit na slug. Ngayon, meron tayong tubig dito and sasalang natin ito siya, ilalagay natin itong ating mga naipon ng mga bulaklak. And then, meron akong 3 roots dito, malalaking roots. So, ilagay din natin dito. Tapos, papakuluan natin ito ng 15 minutes. Yung iba naman is dinadry nila ito, pero gusto ko talagang tikman yung sobrang fresh, galing sa garden, kaka-harvest, tapos gawin nating tsaa. Alam nyo, sa Pilipinas, kapag nagkakasakit kami, like yung may mga ubo, usually mga herbal lang talaga yung ginagamit na nakukuha sa garden, like yung mga kalabo, and effective naman. Kaya naman, itong ganito, hindi na talaga ako nag-hesitate, gumawa na talaga ako. So ayan, after 15 minutes, sinala ko pala siya para hindi ko masama doon sa aking baso yung mga dahon. And for the flavoring is naglagay na din ako ng honey dahil hindi talaga ako matsaa. Pero kapag merong ganitong konting tamis is kaya naman. So instead of sugar, itong honey yung nilagay ko. Alam nyo, pwede din palang gumawa daw ng dandelion honey. Siguro subukan nga natin din yan. Or parang yung dandelion syrup. Hala, masarap! Medyo may ano siya, may mapait na lasa. Pero masarap siya. Hala, masarap siya. Ang amoy niya parang fresh na dahon, na nilagang dahon. Pero yung lasa niya is not bad. Hindi mo ma-feel, very refreshing lang. Akala ko nga mapait dahil nilagyan ko nga nung mga roots. Pero hindi mo pala malalasahan ang pait. Ang mapait pala nito is yung dahon lang. Next time naman itry natin yung dahon. Parang mapapadalas na yung pag-inom natin nitong dandelion tea habang marami pang dandelion ngayon dito sa garden dahil maglalast lang yung season niya mga
2 to 3 weeks. Tapos puputi na yun siya. So hindi na natin yun magamit as tsaa. Marami din daw itong health benefits. Tapos yun nga, maganda pang antioxidants.